Sana ka maglahat sa kayo ang pinag-uusapan mo. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan ipinakita na nga ang episode para bukas. O ito yung teaser. Kung saan nga ipinakita dito na ito nga si Annalyn, si Doc Lyndon at si Zoe is naggagala sila, magkakasama sila. No? Actually, excited nga talaga itong si Annalyn na isama talaga itong si Zoe kasi nga komportable siya pa rin dito kay Zoe, no? Kasi mabait tong si Annalyn sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng nalaman mismo ni Annalyn na si Moira na nanay ni Zoe ang may kagagawa ng lahat, lalo na dito sa pagkaka-kidnap ng kanyang lolo. Pero talagang masaya talaga, makita mo talaga na mabuti yung kalooban nito ni Annalyn. Di siya nagtatanim ng sama ng loob. Pero paano kayo pag nalaman niya yung totoo, no? Ako, baka hindi niya napansinin to. Pero yun nga guys, dito pinakita talaga na gusto ni Annalyn na kasama itong si Zoe. Kasi yun nga, magkapatid din naman sila, no? Kahit doon lang sa ama. Pero yun nga guys, kasama rin nila si Lyndon ang kumbaga ito yung parang naging tour guide nila, na kung saan lagi silang pupunta, kung saan lalo na dito sa Nagoya, ini-enjoy lang nila ang lahat hanggang sa makapunta nga sila dito sa may bandang castle, no, na kung saan pwede nga daw doon mag-wish ng kahit na ano na gusto mo, na baka sakali dinggin yung panalangin mo ng Diyos. At yun nga guys, makita natin ito na humihingi ng panalangin itong si Annalyn at kahit itong si Doc Lyndon na sana maging okay na yung lahat at yung mga gusto nila is matupad. At hanggang sa sinabi nga ni Annalyn mismo kay Zoe na, Zoe, ikaw pwede ka mag-wish since nandito tayo sa castle, kahit na ano na baka sakali is pagbigyan din yung wish mo. At nag-wish nga dito si Zoe kahit napilitan na, at sabi nga niya na sana all things will be alright. Then naging masaya din si Annalyn, pero sinabi nga, nagparinig nga itong si Zoe na kaso lang medyo kainis yun kasi you are there, no, na tapos biglang nag-walkout tong si Zoe, no, kasi talagang maldita to at talaga pinariringgan niya ito kasi nga di niya lang masabi, pero nakasama niya na sana ni Zoe ang mama niya, pero dahil nga dumating tong si Annalyn, hindi yun totoo, no, hindi yun natupad. Kaya medyo humahanap pa ng paraan tuloy ngayon si Moira kung paano niya makukuha ang kanyang anak at maisasama ito paalis punta ng Pilipinas para makatakas ulit. Pero dito pinakita nga guys na itong nga si Giselle is kausap pa rin niya itong si Dax at tinatanong kung ano yung mga nangyari at ano yung mga nalalaman niya. At sinabi nga ni Dax na umamin siya mismo na si Moira mismo yung nag-utos sa kanila, na kung saan nga nagulat nga itong si Giselle kasi anong sinasabi niya. Ngunit sinabi nga mismo ni Dax na kasi si Balahadja lang yung boss ko at si Balahadja lang kumuha sa akin, hindi ko alam kung bakit nasa Japan tong si Moira. Ayun yung kasi tinanong ni Giselle bakit nasa Japan si Moira, ngunit wala tayong nalalaman tong si Dax. At sinabi din ni Giselle na so totoo na ikaw talaga at si Moira nag-utos sa'yo na pumunta ron sa bahay ni Don Carlos para kidnapin si Lynette. Then sumagot ng straight itong si Dax na naman, si Moira talaga nag-utos sa amin, walang iba. At talagang na-confirm yun, no? At na-confirm din. Actually, nagulat nga itong si Giselle kasi yung kumidnap sa tatay niya, si Don Pepe, is iisa lang din pala kasabwat itong ngang si Dax na kumidnap din kay Lynette, no? So, mabigat na kaso ito, guys. Kumbaga parang double count of kidnapping at talagang mabigat to. Walang bail pa naman to. Pero willing talaga na magpakulong itong si Dax, no? At yun nga, sinumbong niya talaga na si Moira ang kanyang master o pinaka-mastermind. Pero si Zoe is hindi niya binabanggit, kaya itong si Doc Carlos hindi pa rin niya nabanggit. Pero yun nga guys, no, habang nag-uusap sila, lumabas na lang din itong si Giselle kasi parang sapat na sa kanya yung narinig niya. At paglabas niya is nandun din pala sila Josa at itong si Lola Susan o si Chang Susan, Chang ni Lynette. At sinabi ni Giselle yung nalalaman niya na
may nalaman siya tungkol dito kay Dax is ayun nga na ito pala yung kumidnap kay Lynette at pumasok sa bahay mismo ni Carlos. At habang sinasabi niya, bigla namang pumasok itong si Carlos na tila galit pa, no? Sabi niya, anong narinig mo o nalaman mo tungkol dun sa pumasok sa bahay ko o yung kumidnap dito kay Lynette? At nagulat dun si Giselle kasi nga bigla itong pumasok. Ngunit sinabi ni Giselle na alam ko na kung sino ang nagtry na kumidnap dito kay Lynette. At ang nagutos ay walang iba kundi si Moira. At ang kumidnap is ito ngang si Dax na kumidnap din sa aking ama. At makita mo dito na kunwari nagugulat-gulat itong si Carlos at kunwari wala siyang nalalaman. Pero sa totoo lang, alam niya yung plano na yan at alam niya yung mga nangyari. No? Hindi lang siya kasalita kasi nga madadamay siya. Pwede rin siyang makulong katulad ni Dax. Katulad din ni Moira kapag nahuli na ito. Kaya nga tahimik lang ito at sinabi niya na buti naman at nahuli na siya at gusto ko rin sana, excited din ako na itong si Moira is mahuli din. At yun nga guys, no, pinakita dito na nasa Japan tong mga to, itong sila Zoe, RJ, Lynette at itong si Doc Lindo, no, na kung saan nga magkakasama na sila ngayon naghahanap sa kay Moira, no. Pero dito habang nag-uusap sila, talagang pinag-usapan nila si Moira at ito napaka-comment tong si Lynette at sinasabi nga niya na nakakainis talaga yung Moira na yan. So sa lahat ng ginawa niya, kumaga deserve niya yan. At sana sa lahat ng kamalasan na ginawa niya sa buhay namin, buhay ko at buhay ng mga tanyag o nating lahat is sana bumalik sa kanya. And yes guys, marami pag sinabi itong si Lynette, no, at biglang nag-comment na o nag-react na mismo ang anak ni Moira na ito ngang si Zoe. Then sabi niya, teka, mami ko pa rin yung pinag-uusapan ninyo. And then yes guys, nagulat din sila, no, kasi talagang napasalita na o pumalag na itong si Zoe. At sabi nga mismo ni Lynette na, teka lang, akala ko ba nandito ka sa Japan is para sa amin, para kampiyan kami at para mahuli din ang mami mo. So bakit ngayon is tila pinagtatanggol mo siya? Yes guys, di na rin natin masisisi itong si Lynette, no, kasi nga talagang bad trip siya dito kay Moira at di rin naman natin masisisi din si Zoe na ipagtanggol niya ang mami niya kasi nga mami niya yun eh. Di ba kahit sino naman, kahit sabi mong masama yung nagawa ng tatay mo o nanay mo, talagang magre-react ka, no? Kapag minarinig ka hindi maganda, talagang gagawin mo lahat para ipagtanggol pa rin yun kahit sabi mong mali sila kasi kamag-anak mo yun eh o parents mo yun, so natural yun na reaction niya. At dito nga makita mo rin si Zoe na tila naglalaban, no, o lumalaban dito kay Lynette. Kung saan nga pumapalag pa tong si Moira na ito lang yung pangit sa ugali niya talaga na palasagot din, no, kumpara kay Annalyn na talagang mabait, bihira lang yun sumagot. Pero itong si Zoe talagang mapaglaban to eh, kaya nakaharap to ng katapat niya itong nga si Justin na kung saan nandun pa rin sa Pilipinas at medyo maiksi pa lang yung pagkikita nila, pero pag umababa na to, nako, yun yung magandang match up din, ano. Pero dito nga ipinakita pa rin na ito nga si Moira is talagang naghihintay siya, ginagawa niyang lahat para magtiis. Actually paalis na nga rin sana siya, tinawagan na nga siya ni Mamushi pero sinasabi niya na hindi pwedeng alis ako mag-isa, dapat kasama ko si Annalyn. Ngunit sinasabihan niya siya ni Mamushi na delikado yun, na baka mahuli kayong dalawa habang nasa nagpe-prepare or ka-travel. Ngunit sinabi nga ni Moira na hindi ako alis hanggat hindi ko makakasama ang aking anak na si Zoe. Yes guys, na umiiral pa nga rin yung pagiging nanay niya, no? Pero napaka-delikado talaga yon kung may sasama niya si Zoe. Hanapin talaga yan ni Robert at neto ni Lynette at ni Annalyn. At kapag nangyari yun, matutunton kung nasan siya at mahuli na siya. Kaya it's better kung siya na lang mag-isa para may malaki yung chance na makatakas siya, kasi kung kasama ni Zoe is talagang matatrack sila. At yun guys, no, abangan natin yung talagang bukas ano yung mangyari, no, yung pinaka-full episode nito na kung saan ito bang si Annalyn is makikita na ba niya talagang totoong liwanag at pangarap niya, o baka patuloy pa rin itong may stress kahit nandun sila sa Japan na para sana sa training lang. At ito namang si RJ at itong si Lynette, mahanap na ba nila kung nasaan si Moira? At itong si Zoe, aamin na ba na nakakausap niya ang kanyang mama Moira dito sa Japan? At si Moira kaya makakatakas na ba talaga ito sa pamamagitan ni Mamushi?
At ito namang Apex, kamusta na kaya? Babagsak na ba ito sa pamamagitan ng ginagawa nito nila Eric at Justin? Yun, yes guys, salamat sa pag sa akin channel, sa inyong pag-like at pag-comment. Ingat kayo palagi. Yun lang, bye-bye.